Kumusta po sa lahat? Tawagin niyo na lang akong Simeon. Taga Dipolog po ako. Magbabahagi lang sana ako ng kwento. Maraming salamat po kung mababasa man. 1993 pa po nito, Sir Mac. 14 anyos pa lang ako nun. Tumutulong-tulong ako sa maliit na sakahan namin ni nanay at ng mga kapatid kong bunso. Wala na kasi si tatay nun. Bukod sa sakahan ay meron din kaming alagang mga hayop. Mga manok, isang baboy, 2 kambing at isang baka. Payapa at simple ang buhay namin nun. Hindi lang sa pamilya namin, kundi pati na sa mga kalugar namin. Pero ang kapayapaang yon ay nabasag isang araw. Nawala kasi yung kabayo ng isang kalugar namin. Ang lubid ay naputol. Parang nginat-ngat ng kung anong hayop. Kapansin-pansin din na amoy masangsang sa bahagi kung saan nakatali yung kabayo. Tinulungan namin yung lolo na mahanap yung kabayo niya. Natagpuan naman po namin, Sir Mac. Yun nga lang, patay na ito. Nandun sa may mapunong bahagi. Papunta sa masukal na gubat na po. Tapos, may kakaiba rin sa bangkay nung kabayo. Walang kahit anumang sugat. Walang kagat o kahit kalmot man lang. Naisip nilang katayin yung bangkay para malaman kung may mali ba sa laman loob nito. Pero nagimbal kami nang makitang wala na itong dugo. Kahit isang patak ay wala talagang natira, Sir Mac. Kung paanong nawalan yon ng dugo kahit wala namang sugat, walang makapagsabi. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa kabayo. Nag-alala yung marami sa amin. Yung iba naman ay ayaw munang magpalamon sa takot hanggat hindi nalalaman kung ba't namatay yung hayop. Ang ginawa namin ay todo bantay na lang kami sa mga alagang hayop namin. Ang mga manok at baboy ay tinatago talagang maigi. Ang mga baka at kambing naman ay doble-doble ang pagkakatali. Naging mahigpit din ng mga tao sa mga anak nila. Nakakatakot kasing baka mapano rin yung mga paslit. Yung pagkabahala namin ay nagkaroon din ng katuturan makalipas ang 1 buwan. May namatay na naman kasing hayop. Isang baboy. Sa pagkakataong yon ay dinig na dinig ng may-ari ang paghuhumiyaw ng baboy nung gabing yon. Tunog kinakatay daw talaga. Gusto sanang puntahan ng may-ari na isang ale. Pero pinipigilan siya ng dalagang anak niya. Baka nga naman kasi mapano yung nanay. Lumabas lang sila nung matahimik na yung baboy. At ayun nga, natagpuan nilang patay na ang baboy. Gaya sa kabayo ay wala rin itong kahit anong sugat. Hiniwaan nila sa leeg at wala ring tumulo na dugo mula roon. Dumaan ang mga araw. Tumindi ang takot ng mga kalugar namin sa pumapatay na hindi namin nakikita. Sunod sa baboy ay may nabiktima pa itong isang kalabaw at isang kambing. Isa po kada buwan at laging kabilugan kapag sumasalakay ang salarin. Kaya kami ni nanay at ng mga kapatid ko ay todo bantay talaga sa mga alaga namin kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Hanggang sa nangyari na nga ang kinakatakutan namin isang gabi. Pasado hating gabi noon, Sir Mac. Nagising kami ni nanay kasi nag-ingay ang mga manok sa likod bahay. Parang may nanggugulo sa kanila. Kinabahan ako. Hindi ko sigurado kung anong gagawin ko. Pero kumuha pa rin ako ng itak sa may kusina. Ayaw sana akong palabasin ni nanay. Pero sabi ko ay kailangan kong iligtas ang mga manok namin. Sabi ko ay mag-iingat naman ako. Dala ang itak ay tumuloy ako sa binabala ko. Hindi na ako nagdala ng lampara o kandila. Kasi baka mapansin ako agad. Maliwanag din naman kasi ang buwan.
Tahimik akong lumabas sa harapang pinto ng bahay namin. Tapos maingat akong lumakad papuntang likod bahay. Sinisigurado kong hindi ako maririnig ng kung ano o sino mang salarin. Ang kaso, nang masilip ko na ang kulungan ng mga manok ay wala naman akong nakitang kahit sino doon. Ang napansin ko lang ay nagwawala talaga yung mga manok sa loob. Pero hindi ako naging kumpiyansa. Maingat pa rin akong lumapit. Hanggang sa may napansin ako sa lupa, Sir Mac. May anino doon. Ang nakakapagtaka, para siyang walang may-ari. Talagang gumagalaw lang yung anino sa lupa ng mag-isa. Nakadistansya ng ilang pulgada mula sa kulungan ng manok. Tinitigan ko yon ng maigi. Napansin kong hugis aso o kambing yung anino na yon. Kinilabutan ako. Kumpirmadong hindi nga ordinaryong nilalang ang nambibiktima sa mga alagang hayop sa lugar namin. Napabulong ako ng dasal. Nilakasan ko ang loob ko. Kumbaga bahala na lang kung anong kahahantungan ang gagawin ko. Tuloy pa rin sa pagwawala ang mga manok sa loob ng kulungan nila. Maingat akong lumapit. Nakaamba ang itak. Tinansya ko kung nasa ng pwesto ng may-ari ng anino na yon. Muli akong nagdasal. Nang makabuelo ay tinaga ko yung nilalang na yon. Sir Mac, tinamaan ko. Humiyaw yon. Yung hiyaw niya parang nasaktang aso pero mas magaspang ang boses. Tulo ang dugo niya sa lupa. May dugo rin sa itak. Pero malino kong nakita na itim ang kanyang dugo. Napansin kong kumilos din yung anino. Humarap sa akin. Kaya nilakasan kong lalo ang loob ko. Binuliyaban ko siya. Sabi ko umalis na siya. Kung hindi ay tatagain ko siya ulit. Talagang nilakasan at tinigasan ko ang boses ko. Kahit ang totoo ay halos maihina ako sa takot nun. Ilang sandali pa ay napansin kong kumilos yung anino. Napakabilis. Tumakbo yon palayo sa kulungan ng manok. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Dali-dali ko namang tiningnan ng mga manok. Patay na yung isa. Kinuha ko yon para suriin. May mga sugat gawa siguro ng pagtama sa kulungan. Pinutol ko ang leeg ng manok na yon. Napansin kong konti na lang ang dugo nito. Hindi naubos. Siguro dahil naabala ko yung paghigop dapat ng salarin sa dugo ng manok. Sinabi ko kay nanay ang nangyari. Sinabihan din namin ang mga kalugar namin. May isa na nagsabing baka raw sigbi ng pumapatay ng mga alagang hayop. Hinihigop nito ang dugo ng mga biktima sa pamamagitan ng anino. Dahil doon ay naglagay na kami ng kawayang tinik malapit sa mga alaga naming hayop. Pangontra daw kasi yon sa sigbin. Mukhang epektibo naman po. Kasi hindi na ulit ng gulo yung halimaw na yon sa lugar namin. Good evening, Midnight Man. Ako po si Gemma. Nandito ako ngayon sa QC. Gusto ko lang sanang i-share itong super weird na na-experience ko. Last year lang po ito nangyari. So bago lang talaga. Super weird kasi hindi ko masabi kung glitch in the matrix ba ang na-experience ko. O talagang pinaglaruan ako ng kung anong maligno. Isang gabi po, naglalakad ako noon pabalik sa tinutuluyan kong boarding house. College student pa po kasi ako. Nangungupahan lang ako dito sa QC kasi malayo ang pinanggalingan kong probinsya. Ngayon po, lumusot ako sa isang eskinita.
Dumadaan talaga ako doon lagi para makarating sa boarding house. Kampante naman ako kasi safe naman doon. Wala namang mga bugoy na tumatambay. Hindi rin naman yon ganon kahaba kung lalakarin. Ang issue ko lang doon, medyo madilim. Matataas kasi yung mga pader sa magkabilang gilid. Narating ko yung kabilang bungad ng iskinita. Maliwanag na doon. Pero napansin kong natanggal yung sintas ng kaliwang sapatos ko. Kaya huminto muna ako sa may gilid. Nilapag ko muna yung bitbit kong bag ng laptop. Tapos tinali ko na yung sintas ng sapatos ko. Tatayo na sana ako ulit nang mapatingin ako sa gilid. Doon sa may semento. Nagtaka ako. Kasi iba ang hugis ng anino ko. Sir Mac, hanggang balikat ang buhok ko at kulot. Meron din akong suot na backpack at may dalang bag ng laptop. Pero yung sa anino ay para siyang kalbo. O di naman kaya ay maiksing gupit ng lalaki. Wala ring backpack sa likod yung anino. Tapos walang bitbit na bag ng laptop. Kumurap ako. Iba pa rin ang anino ko. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko. Ganun pa rin po talaga. Gumalaw-galaw ako. Sumusunod siya sa kilos ko. Kinikilabutan na ako noon, Sir Mac. Sinubukan ko na ring lumipat konti ng pwesto. Baka sakaling sumakto yung anino sa anggulo ng ilaw. Kaso hindi pa rin akin ang anino na nakikita ko. Naglakad takbo ako. Pakay ko noon ay makabalik na agad sa boarding house. Mayat maya akong tinitingnan-tingnan ng aninong nakasunod sa akin. Ganun pa rin po talaga siya. Sinubukan kong wag pansinin. Focus lang ako sa paglalakad. Nang makarating ay rekta akyat na ako papunta sa kwarto ko. Nasa isip ko noon ay humingi ng tulong sa roommate ko na si Ate Karen. Siya lang kasi yung kaklose ko doon. Ang problema, wala si Ate Karen pagdating ko. Naisip ko na baka siguro nag-overtime sa trabaho niya. Tumindi ang kilabot ko nang mapagtantong ako lang mag-isa ang nasa kwarto. Tiningnan ko ang anino. Hindi pa rin siya sa akin. Pinatay ko ang ilaw. Para lang hindi ko na makita yung anino. Pero di naman ako iniwan ng kilabot. Kabog pa rin ang kabog ang dibdib ko. Naramdaman ko rin na may nakatingin sa akin. Hindi ko nga lang sigurado nun kung totoo bang may nagmamatsyag sa akin. O baka nag-overthink lang ako. Inon ko ulit ang ilaw. Ganun pa rin talaga ang anino. Iba pa rin ang hugis niya. Pinatay ko ulit ang ilaw. Tapos umupo ako sa may sulok ng kama at nagtalokbong ng kumot. Nag-isip ako ng pwedeng gawin. Inisip ko kung paano ko maibabalik ang anino ko sa dati. Kaso wala. Wala akong maisip na paraan. Wala rin naman akong mapagtanungan. Sino ba naman kasing maniniwala na nag-iba ang hugis ng anino ko? Ilang minuto pa ay naisip kong umalis muna. Ayokong manatili sa kwarto kung saan mag-isa lang ako. Lumabas ako sa boarding house para pumunta sa mataong lugar. Naisip ko yung convenience store sa may labasan. Dali-dali akong lumakad, Sir Mac. Hindi ko na inabalang tingnan ang anino ko. Hindi nagtagal ay narating ko ulit yung bungad ng iskanita. Napahinto ako doon. Tumingin ako sa loob. Madilim talaga. Nag-isip ako kung doon pa ulit ako dadaan o iikot ako sa mas mataong kalye. Naisip kong sumugal. Doon naman kasi nagsimula ang kawirduhang yun. Nagbago ang anino ko paglabas ko sa iskinitang yun. Baka sakaling may mangyari kapag bumalik ako doon. Bumuelo ako ng mga ilang minuto
Nang magkaroon ng konting tapang ay pumasok ako. Dahan-dahan nung una. Nakikiramdam ako sa kada hakbang ko. Hindi ko sigurado kung ano ba ang aasahan ko. Sa bandang gitna ay napahinto ako. Nakiramdam ako ulit. Wala naman akong ibang maramdamang kakaiba maliban sa takot ko. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang sandali pa ay narating ko na yung bungad. Yung side ng eskinita na nasa may highway. Pagkalabas ko doon ay huminto muna ako. Humugot ako ng napakalalim na buntong hininga. Pagkatapos ay nilingon ko ang anino ko. Sir Mac, anino ko na ulit ang nakita ko. Hindi na yon yung anino ng lalaki. Bumalik na siya sa dati. Kaya naman talagang nakahinga ako ng maluwag nun. Pero hindi muna ako bumalik sa boarding house. Tumambay muna ako sa may convenience store hanggang sa makauwi na si Ate Karen. Mula rin noon ay hindi na ako dumaan ulit sa eskinitang yon. Doon na ako sa may kalye talaga. Hindi bali ng mas malayo ang lakarin. Basta wag na ulit magbago ang anino ko. Hi Sir Mac. Ako si Lynn ng Lipa, Batangas. 29 years old na po sa ngayon. Isang online accountant. Share ko lang sa inyo ang karanasan ko na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Nagbigay kasi sa akin ito ng sobrang takot. Kamuntikan pa nga akong mapahamak. At di ko alam kung anong panganib ba ang kahahantungan ko kung sakali. Mamamatay ba ako o mapupunta sa kung saang hindi ko alam? 22 years old pa lang ako nito. Nag-family vacation kami sa Palawan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto bilang respeto sa mga taga roon. Ayoko namang masira yung reputasyon ng lugar na yon. Maganda naman po kasi. Enjoy kami ni na mama at papa at ng bunso kong kapatid na si Eric. Yun nga lang, nagbago ang lahat nung second to the last day na namin doon. Kinabukasan noon ay uuwi na kami sa Batangas. Sa araw na yon ay nagpunta kami sa isang waterfalls. Medyo secluded po ang area. Kami lang talaga ang nando nung time na yon. Ang kasama lang namin ay yung tour guide namin na si Mang Ramil. Sa mga unang oras ay talagang in-enjoy namin ang paligid. Napakalamig ng tubig. Tapos sobrang presko ng hangin. Ang ganda ring pagmasda ng berdeng kakahuyan. Halos walang tigil nga rin ang pagtatampisaw at paglangoy-langoy namin ni Eric sa ilog na nasa paanan ng talon. Huminto lang kami para mananghalian. Pahinga ng konti. Tapos langoy na ulit. Hanggang sumapit ang pasado 3:00 ng hapon. Napunta ako malapit sa mismong talon. Tapos may bahagi ron na hindi ganun kalakas ang bagsak ng tubig. Doon ako lumapit. Tapos naupo ako sa may batuhan. Si Eric ay lumalangoy ilang metro lang ang layo mula sa akin. Nagtaka ako kasi napahinto si Eric. Pumwesto siya doon sa may gilid ng ilog. Medyo malapit pa rin sa akin. Pero yung tingin niya ay sa likod ko. Diretso doon sa mismong talon. Napalingon din ako doon, Sir Mac. Nagulat ako kasi nakita kong may anino sa likod ng tubig. Doon siya nakapwesto sa maliit na parang kuweba. Parang nakasilip siya mula roon pero wala kaming maaninag na tao. Anino lang po talaga na nasa may dingding ng kuweba. Ang hugis naman po noon ay pantak na tao tapos medyo payat. Napatingin ako ulit kay Eric. Lumangoy siya palapit sa akin. Tapos pumunta siya roon sa may kuweba.
Sabi ko ay wag niyang puntahan. Baka kasi bigla siyang saktan ng kung sino mang andon. Hindi siya nakinig. Tuloy-tuloy siyang sumuong sa malakas na daloy ng tubig sa talon. Nakita ko siyang sumilip sa yungib. Pero napansin kong nagtataka ang mukha niya. Pagkatapos noon ay kumaway siya sa akin. Pumunta na rin ako doon sa may bukana ng kuweba. Sir Mac, nagulat ako. Kasi hindi naman pala kuweba yon. Yung bahagi lang ng batuhan na naukit ng tubig. Paatras ng konti, pero parang lagusan. Nagtaka rin kami kasi walang tao ron. Hindi na rin namin makita yung anino. Wala ring bato o anumang pwedeng makagawa ng ganong anino. Nangilabot ako. Pati si Eric ay kinabahan din. Hindi kasi namin masabi na guni-guni lang yun o namalikmata lang kami. Dalawa kasi kaming nakakita. Ibig sabihin ay totoo talaga yung anino doon. Mula sa may talon ay maingat kaming bumalik sa ilog. Lumingon pa ako ron sa may talon. Hindi ko na talaga nakita ang anino. Nagpatuloy ako sa paglangoy. Nauna sa akin si Eric. Maingat. Kasi medyo malakas ang alon. Baliwala naman dapat sa akin yon, Sir Mac. Sanay naman kasi ako sa paglangoy. Ang kaso, hindi ko na kasi maitangging nangilabo talaga ako sa nakita namin. Hindi ako mapalagay. Tuloy-tuloy lang sana ako sa paglangoy nang huminto si Eric sa harap ko. Nilingon niya ako. Napansin kong nalaki ang mga mata niya bigla. Tapos taranta niya akong pinapamadali sa paglangoy. Bago ko pa man maintindihan ang ibig niyang sabihin ay nagulat na lang ako. May humablot kasi sa isang paa ko. Hinihila ko pailalim sa tubig. Mabuti na lang at nahawakan ni Eric ang isang braso ko. Dinig ko rin siyang nagsumigaw. Humingi siya ng tulong kina mama. Ako naman ay todo sa pagkakakawag. Pinilit kong sipain yung humahablot sa akin habang pinipigilan ng sariling lumubog. Ilang sandali pa ay napansin kong nakalapit na sina Papa at Mang Ramil. Tinulungan ni Papa si Eric na iligtas ako. Si Mang Ramil naman ay lumusong sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung anong ginawa niya ron. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa gilid na ako ng ilog. Taranta kong inalalayan ni Mama. Nakasunod din naman agad si Mang Ramil. Doon tinanong ni Papa yung tour guide kung ano yung nakita niyang aninos sa ilalim ng tubig. Sabi ni Mang Ramil, hindi raw siya sigurado. Pero hindi raw malabong natipuhan ako ng kung anong maligno. Mas makabubuti raw kung umalis na kami agad sa talon. Tapos umalis na rin kami ng Palawan sa lalong madaling panahon. Dahil sa narinig ay mabilis kaming nagligpit ng mga gamit. Sinabi ni Mang Ramil na maglagay daw ako ng asin sa bumbunan ko para hindi ako agad malapitan ng anino. Sinunod ko naman po siya. Wala naman kasi kaming alam kung paano itaboy yung mga ganong nilalang. Nang handa na kami ay agad na kaming umalis palayo sa talon. Kailangan pa naming lumakad ng mga kalahating oras sa isang gubat para marating namin yung isang baryo. Doon kami sasakay papunta sa bayan. Habang naglalakad ay hindi pa rin ako mapakali, Sir Mac. Pakiramdam ko ay nakasunod lang sa amin yung anino. Palingon-lingon ako. Wala naman akong nakitang mali nung una. Pero kabado pa rin talaga ako. Kahit pinapakalma na ako ni Mama. Hanggang sa napadapo yung tingin ko sa may likod namin. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing dalawa ang anino ni Eric. Tinuro ko yon sa mga kasama ko. Napa-sign of the cross si Mama. Kinilabutan ng kapatid ko. Kahit saan kasi siya pumwesto ay dalawa talaga yung anino niya.
Kumilos si Mang Ramil. Humingi siya ng asin kay Mama. Tsaka sinaboy niya yon sa mga anino ni Eric. Noon din, Sir Mac, kitang-kita namin na unti-unting lumabo hanggang sa naglaho yung isa sa mga aninong yon. Sinabi ni Mang Ramil na maglagay na rin ng asin sa bumbunan sina Mama, Papa at Eric. Kahit si Mang Ramil ay naglagay din. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pinilit kong baliwalain yung napakasamang pakiramdam ko. Tahimik na lang akong nagdarasal habang naglalakad. Lumipas ang mga sandali. Tanaw na namin yung baryo. Ang kaso mas lumala pa yung takot na nararamdaman ko. Ang hindi ko alam ay may katuturan pala yon, Sir Mac. Nagulat na lang ako nang may humablot na naman sa paa ko. Nadapa ako. Buti na lang at nakatukod naman ako sa lupa, kaya hindi ako napasubsob. Agad kumilos sina Papa. Mabilis nila akong tinulungan. Pero hindi pa rin ako binibitawan ng kung sinong nakakapit sa isa kong binti. Pilit ako nung hinihila. Ang kakaiba lang, parang hindi yung mismong binti ko ang hinihila niya. Pakiramdam ko ay may nababaklas mula sa kalamnan ko roon. Unti-unti akong nangihina. Pakiramdam ko ay tumatagas ang lakas ko sa binti ko. Si Mama ay iyak na ng iyak. Sabi niya ay wag daw kunin ng kung sino ang anino ko. Dahil doon ay nagtaka ko. Pinilit kong lumingon. Sir Mac, kitang-kita kong unti-unti ngang natatanggal ang anino ko mula sa binti kong yon. Sabi ni Mang Ramil, wag daw akong bibigay kahit anong mangyari. Hindi ako pwedeng mawala ng malay. Ang ginawa ni Papa, sinugatan niya ako sa braso. Sa hapdi noon ay napipigilan ko ang panghihina ko. Tuloy-tuloy naman sa pagbubuhos ng asin si Mang Ramil doon sa kung saan may nangihila sa akin. Hanggang sa maramdaman kong binitiwan na niya ako. Noon din ay dali-dali akong tinulungan ni Papa na makatayo. Binuhat niya ako. Tapos ay taranta na kaming tumakbo papunta sa baryo. Pero bago pa man kami makalabas ng tuluyan sa gubat, ay nakita ko pa yung kakaibang anino. Hindi siya nakalapat sa kahit ano, Sir Mac. Talagang anino lang na nakatayo. Nagawa naman naming makabalik sa inuupahan naming bahay nung gabing yun. Nang sumunod na araw din ay bumiyahe na kami pa uwi. Nakaligtas ako. Yun nga lang ay napakatinding trauma ang inabot ko doon. Natatakot akong makakita ulit ng aninong hindi nakakabit sa kahit sinong tao.